pinasaringan ni dating Pangulong Fidel Ramos si Pangulong Arroyo tungkol sa korupsyon sa kasalukuyang gobyerno. Tahasan din sinabi ni Ramos na kailangan ng magkaroon ng pagkilos para magkaroon ng pagbabago sa gobyerno. Meron pong detalye ang ating Malacanang correspondent na si Joey Francisco. Joey, halos magkaharap daw sa isang event, itong si FBR at si Pangulong Arroyo nang bitiwan ni Ramos itong pasaring niya regarding corruption sa Arroyo administration. Please tell us about this. Okay, Cherry, kasi guest of honor itong si FBR dito nga sa kick-off nitong 22nd anniversary ng unang EDSA People Power Revolt. Ginanap ito kanina sa libingan ng mga bayani. Nakita nga doon sila FBR at si PGMA. Sabi ng mga nagmamasid, kumpara nung malamig nilang batian nung PNP anniversary weeks ago, mas warm na ang pansinan nila kanina. Kung nagkakala na magbibitiw ng mga pasaring itong si FBR sa political discovery o protege niya na si GMA. Kaya naman pala ayaw na magpa-ambush ni FBR bago ang speech niya dahil nireserba niya ang lahat sa kanyang speech. Ilang beses na natabunan ng ingay ng eroplanong dumadaan sa area ang tinig ni FBR pero malinaw naman ang mensahe niya. Magising na ang taong bayan kung paano resolbahin ang krisis sa ating politika. Mabuti pa siya ipakinggan natin ang ilang parte ng mga pahayag niya ni FBR kanina. Around the world, the Philippines included, there are new tyrannies in the form of self-serving leaders, immoderately greedy autocrats, and cliques of corrupt officials that we must still confront. History might yet call for us again to make further sacrifices, to offer our lives and fortunes on the altar of our civic ideals. Okay, Cherry, may kita mo naman, narinig naman ang ating mga manonood kung paano ginamit din ni FBR itong mga katagal na famous na ngayon, itong moderate the greed. At kung napapansin mo din sa video kanina, si GMA parang ayaw magpa-apekto at nais niyang ipakita na hindi siya alluded to sa mga sinabi nga ni FBR kanina. Pero pagkatapos nga ng kamayan, matapos yung speech na yan, ay agad nang umalis ang Pangulo para naman daw sa susunod niyang engagement sa loob ng palasyo kanina, Cherry. Dito ba sa call for action ni former President Ramos against corruption, anong klaseng form of action ba raw ang kanyang susuportahan, Joby? Cherry, we both covered FBR in the past, hindi ba? At alam naman natin na mahilig itong dating Pangulo na ito ng mga read between the lines ng mga pahayag. Pero mukhang malinaw naman sa kanya mga sinabi kanina na dapat ay magkaroon na ng paraan kung paano hindi nasasayang itong mga gains ng EDSA 1 and 2 nang dahil nga sa korupsyon na yan na problema nga ng bayan. At dapat daw ay may gawin na ang taong bayan para maresolba ito. Pero iniiwan pa rin daw niya kung ano ang nais gawin ng mamamayan kung paano nga re-resolbahin itong krisis na ito, Cherry. Okay, Joby, mapunta naman tayo kay First Gentleman Mike. Health reasons ba daw ang tanging rason kung bakit nagpunta ng Hong Kong ang First Gentleman? Kaninang 8:20 nga ng umaga, mga bandang ganong oras, umalis itong si FG patungo ng Hong Kong. Pero sinasabi nila, parang magko-connecting flight ito papunta ng Europa. Pero nagsasabi rin ng mga taga-loob nga ng palasyo na ito'y nagpunta lamang ng Hong Kong para sa isang therapy. At specifically, acupuncture nga doon naisipagawa doon nitong unang Ginoo. Pero wala nga official word tungkol dito. So ito yung maraming katanungan na nalilid nga ito dito sa pinakahihintay ng malaking mensahe doon na iahayag ni Pangulong Arroyo sa darating na linggo dahil magkakaroon siya ng malaking speech nga at importanteng speech doon sa EDSA Shrine nga sa darating na linggo. Cherry, so abangan natin kung konektado pala itong mga katanungan na ito sa darating na linggo. Cherry. No word when he's going to be back? Walang word kung kailan sa babalik. Actually, nung tinanungan namin si Secretary Bunye ngayong hapon, maski siya nabigla na umalis pala si FG. Okay, maraming salamat sa iyo, Joby. Ang ating pong Malacanang correspondent, si Joby Francisco. Narito po ang ating big news ngayon. ZTE witness June Lozada sinampahan ng kasong kidnapping. Sina PNP Chief General Avelino Razon, Secretary Atienza at ang mga opisyal ng gobyerno. Ilang local investors nag-pull out ng stock sa merkado dahil sa lumalalang tensyon sa politika. Dating Pangulong Fidel Ramos harapang pinasaringan si Pangulong Arroyo tungkol sa talamak na katiwalian sa gobyerno. Yan po ang mga big news ngayong araw ng Biyernes, February 22, 2008. Para po sa inyong mga feedback, mag-email lamang kayo sa news@abc.com.ph. Ako po si Cherry Mercado. Pilipinas at mga kababayan natin sa Mabuhay Channel sa abroad, maraming salamat sa inyong panonood.